Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Purihin ang Panginoon. Hintayin na natin yung kalabasan. Purihin ang Panginoon. Tunay nga na karapat dapat po siyang pag-alayan ng ating pagpuri at ng ating pagsamba. Sapagkat kagaya po ng mensahe ng inawit natin kanina, our God is, ano yan? Yung pamagat, way maker. Okay? Even though sa buhay natin parang may mga imposibleng mga kalagayan tayo, imposibleng sitwasyon, yung tipong talagang hindi na kaya ng isipan ng tao, hindi na makifigure out kung may mangyayari ba. But our God, time and time again, pakinggan po natin ito mga kapatid, our God, time and time again, paulit-ulit niyang pinapatunayan sa atin that He is a way maker. The God of impossibility. Amen? Yeah. Our God is the God of impossibility. Kung ang Diyos natin ay tumatrabaho lang, pakinggan po natin itong mabuti, mga kapatid. Kung ang Diyos natin ay tumatrabaho lang, kagaya ng pagtatrabaho niya sa kakayanan natin, kung ang kakayanan niya ay pareho lang, na limitado ng kakayanan natin, hindi po siya Diyos. At hindi natin siya dapat sambahin, sapagkat kamukha lamang natin siyang tao. But the God that we serve, the God that we praise, the God that we worship, is the God of impossibility. Amen? Amen? Kailangan, sabi po kasi ng Bible, ganito po ang pananampalataya, sabi ng Bible. Faith is believing that God really exists. Kung kapos ang iyong pananaw, kung kapos ang iyong pagkaunawa patungkol sa Diyos na siya ay talagang nandyan, kasi yung inawit natin nung una, ano yung unang inawit natin kanina, sabi doon? Bago yung waymaker, sabi doon. Ay, yun nga pala yun. Yung waymaker, sabi nung unang mga verses doon, you are here, moving in our midst. That's why I worship you. I worship you. You are here, working in this place. That's why I worship you. I worship you. Nandito ba ang Diyos? Nandito ba ang Diyos? Are we so convinced, mga kapatid, sa ating inaawit na nandito nga ba ang Diyos? Ang daling awitin. Ang pag-awit ay nananatiling awitin lang at hindi pumapasok o umaakyat sa kategorya ng worship or pagsamba kung hindi tayo lubusang naniniwala sa katotohanan ng ating inaawit. So when we say, you are here, moving in this place, I worship you. I worship you. And then our Lord, who sees everything because He is an omniscient God, nakikita niya tayong bawat isa sa atin, tinitingnan niya, totoo ba? Totoo ba
na naniniwala ka na nandito ako. At gagawin ko sa iyo kung ano yung narinig kong sinasabi mo. Because our pananambahan, our worship, mga kapatid, ay hindi magkakaroon ng kabuluhan kung hindi talaga tayo pumapasok, umaakyat sa kategorya ng tunay na pananampalataya. Everyone is worshiping God. Listen very carefully. Everyone say that they are worshiping God. We are worshiping God. Pero paulit-ulit sa Biblia, mga kapatid, pinapakita na ang Diyos merong tinatanggap na worship at merong mga nire-reject na worship. Nababasa ba natin yan? Pero pare-parehong nag-worship. Pero ang Diyos merong tinatanggap at merong nire-reject. Example, yung unang worship, yung unang offering, yung magkapatid, si Cain at si Abel. Pareho naman silang nag-worship eh. Pero yung isa hindi kinalugdan, yung isa kinalugdan. Bakit? Omniscient kasi ang Diyos. Nakikita niya ano ang motibo ng isipan at ng puso ng tao. Tunay ka bang sumasampalataya? Tunay ka bang sumasamba? Or you are just going through the motion? Gusto mo lang makaraos, gusto mo lang dahil nakakahiya. Palagi sinasabi natin, and we come to the house of God to worship Him, isa lang ang audience natin. Hindi, walang pakialam. Hindi maganda yung salita walang pakialam. Ang ating focus, mga kapatid, ay para i-glorify, papurihan ang ating Diyos. Sapagkat siya lang ang huhusga, siya lang ang nakakaalam, siya lang ang nakakakita. What's going on? Ano ba ang nangyayari? Totoo ba o hindi? So wala tayong, shall I say, pakialam doon sa sasabihin ng iba. How we worship. Ang pakialam natin is, ano ba ang nakikita ng nag-iisa kong audience of which ang kanyang judgment ay talagang magmamatter sa aking kalagayan sa buhay na walang hanggan. Okay? Kahit na purihin tayo ng purihin ng tao, ang tao, mga kapatid, ay hindi nakikita ang tinatakbo ng isipan at ng puso. Ano ang motibo natin? Bakit natin ginagawa ang mga bagay na patungkol sa pagpupuri sa Diyos? Kahit lahat ng tao humanga sa atin, but then ang Lord nakikita ang motibo ng puso, kapatid, isang araw, isa pa rin tayo sa sasabihin ng Diyos, pag humarap tayo sa Kanya, na lumayas ka, lumayo ka sa aking harapan, ikaw na mapaggawa ng masama. Even though it seems that what we are doing is worship. Okay? So napakabuti ng ating Diyos. Kapag tayo umaawit sa Kanya, sinabi natin, O Diyos, nandito ka. Nandito ka sa aming kalagitnaan. Kaya naman kami nagpupuri at sumasamba sa iyo. At Ama, naniniwala kami, tunay kaming sumasampalataya na ikaw ang waymaker o gumagawa ng lahat ng bagay ayon sa aming kabutihan. We believe that, Lord God. You are that kind of God, a waymaker who is in favor to us, in favor para sa amin.
But then, mga kapatid, sa ating pag-aaral, alalahanin natin na hindi lang ang pananampalataya natin sa Diyos, paniniwala natin sa Kanya, ay hindi lang natatapos sa mga bagay na gusto natin o madali nating tanggapin patungkol sa Kanya. Our God is good. Amen? Our God is faithful. Amen? Our God is promise keeper. Amen? Magagandang bagay yun. Okay? Ang dali nating paniwalaan yung mga bagay na maganda patungkol sa Diyos. But let us remember, because the Scripture, mga kapatid, ay nag-iistorya sa atin kung sino ang Diyos, maliban sa Diyos na gusto natin. Okay? Our God, according to the Bible, is also a righteous God. Amen? Oh, humihina na ang amen natin. Amen. Our God is a jealous God. Yan, madali kasing isigaw. Our God is a good God, a faithful God, a promise keeper. Of course. Gusto natin yun. Gusto nating maranasan lahat yun. Our God is a loving God, and it is true. It is true that He is loving, but it is also true. And we must believe, and we must have faith. Kailangan paniwalaan natin that God is also a righteous and just God. Nasisilipin ang iyong kasalanan at pananagutin ka sa ginawa mong kasalanan. Yun ba ang Diyos natin? Yun ang sinasabi ng Bible. If you are reading, we praise God that we are living in the New Testament. Mga kapatid, pinagpupuri natin ang Lord. Lord, salamat. We are living in the New Testament. Because if we are living in the Old Testament, mga kapatid, napakarami ng detalye na dapat sundin ng isang tao ng Diyos, people of God. Pag binasa mo yung naunang 5 aklat sa Biblia, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, makakabasa ka doon ng napakaraming commands, napakaraming alituntunin, details for details. Pag na-miss mo yung isang detalye noon, mababasa mo na, cut them off. Pag mali ang pagsamba nila, pag mali ang pagsimbi nila ng candle or ng lamp, pag mali yung oil na nilagay mo doon, cut them off. Ganun yung Diyos ng Old Testament. Ang Diyos ng Old Testament, nung isinulat niya ang 10 Commandments at binigay kay Moses, pababa pa lang si Moses ng Mount Sinai, nakita ni Moses na ang mga tao ng Diyos ay sumasamba na sa Diyos-Diyosan, nagpagawa ng, ano yan? Gintong guya. Hindi pa na ibibigay yung command. Nasa kamay pa lang ni Moses. Nung nakita ni Moses, ibinato niya yung command na nabasag. Hindi pa nalalaman yung command. The people of God already broke that command. Binasag na kaagad, hindi na kaagad nasunod. At ang Diyos, na pinaniniwalaan natin ngayon na loving God, waymaker God, mga kapatid, ano ang ginawa niya dun sa mga sumamba? Anong ginawa niya? Dun sa mga sumamba sa Diyos-Diyosa.
Ganito ang istorya. Sabi ni Moses, ang lahat ng panig sa akin ay lumapit sa akin. Naglapitan sa kanya ang mga Levites. Because Moses belongs to the tribe of Levi. Okay? Naglapitan kay Moses ang mga Levites, ang mga priests, ang mga panig kay Aaron. Para maintindihan natin kung sino ang Diyos natin. Naglapitan sa kanya, at nung maglapitan sa kanya, ang mga panig sa kanya, inutusan ng Diyos si Moses, ganito ang gagawin mo, Moses, at sabihin mo sa kanila. Sabihin mo, kumuha sila ng mga itak, isukbit nila sa kanilang mga baywang, at pumunta sila sa kampo ng kanilang kapatid, ama't ina, kaibigan, kamag-anak, kakilala, at pagtatagain niyo sila. Patayin niyo sila. Nababasa niyo ba yun dito? Nasa Biblia yun. Ang lahat ng sumamba sa Diyos-Diyosan, pinapatay ng Diyos sa mga Levita. Nanay niya, tatay niya, na sumamba sa Diyos-Diyosan, pinatay ng kanyang sariling anak. Asawa niya, kapatid, pinatay ng kanyang sariling kapatid. Nandito yun. Baka hindi natin nababasa. Isa yon sa paniniwalaan natin gaano ang Diyos ka-focus sa kanyang holiness and righteousness. Yun ang Diyos natin. Hindi natin siya binabasta-basta. Baka naiintindihan natin, baka ang akala natin, mga kapatid, because we are in the dispensation of grace, and we are so thankful, mga kapatid. Kung naiintindihan natin yung grace, we are so thankful. But, remember this, mga kapatid. Alalahanin niyo ito. Our God is the same yesterday, today, and tomorrow. Hindi siya mag-iiba. Kung gaano siya ka-righteous, ka-just, ka-jealous, noong unang panahon, hindi magbabago yun. Pareho pa rin siya. Ang hindi lang nagbabago, mga kapatid, ay yung hindi na nabubuksan. Ang nagbabago lang ngayon ay hindi lang natin nakikita na nabuksan ang lupa, kinain yung mga tao ayaw sumamba sa Kanya. But spiritually, listen very carefully, marami sa atin ang kinakain na ng sanlibutan. Not the physical na paglaho ng lupa, kundi we are spiritually, mga kapatid, nilalamon na ng sanlibutan. Listen very carefully. Hindi nagbabago ang ating Diyos. Pag nating babasta-bastahin ang ating Diyos. We cannot claim that we are in this dispensation of grace. Total grasya naman na eh. Okay na to, lahat na, papatawarin sa akin ng Lord. Gagawa na ako ng mga kabanastugan sa buhay ko. Gagawin ko na lahat. Grace naman, ligtas na ako. Wala pong nakasulat na ganoon, mga kapatid. Wala po. Our God is the same yesterday, today, and tomorrow. He is a righteous God. Okay? Masaya tayo kung babanggitin natin, Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the darkness, my God, that is who you are. Okay? Tama yun. Paniwalaan mo yun. Tama yun. Pero paniwalaan mo rin, kapatid, na hindi ka binibiro-biro ng Diyos. Kung kaya niyang ibigay sa iyo ang favor at blessing, kung susunod ka sa Kanya, kaya rin niyang durugin ka. Wasakin ka. Lahat ay alisin sa iyo para may focus ka lang sa Kanya. Dahil ang importante sa Kanya,
ay hindi ang laman na ito, kundi ang kaluluwa mo na makarating sa Kanya at makapiling niya sa buhay na walang hanggan. Okay? Because our God gave us the message of, nasaan ang kaligayahan mo? Where is your joy? Saan nakakarga ang kaligayahan mo, kapatid? Dahil ba marami kang pera? Dahil ba magandang nangyayari sa buhay mo? Dahil ba malusog ka, malakas ka? Dahil wala kang problema sa mundong ito, nasaan ang kaligayahan mo, kapatid? Saan yun nakatungtong? Pinag-aaralan natin in preparation to the life that we've always wanted, to the abundant life that He has promised to us, to the full life, life to the fullest. Pinag-aaralan natin in preparation to that, mga kapatid, is ano nga ba ang kaligayahan? Saan nga ba nakatungtong ang kaligayahan natin? So, natapos na natin yung number 1, which is joy in suffering. At ngayon ay tinatalakay natin yung pangalawang puntos, joy in serving. Joy in serving our God, our Lord Jesus Christ, the brethren, the ministries. Okay? And in this point number 1, natalakay natin last Sunday, yung subpoint letter A, subpoint number 1, which is, the life question is, meron ba tayo ng life question? Life's question, Midel? Ayan, life's question. Ito kasi yung katanungan na sinasagot ng mensaheng binigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi ng katanungan na yan, why can we, as Christians, still manifest joy or rejoicing even in the midst of hidden sacrificial service for Christ and the ministry? Bakit tayo na mga mananampalataya ay nakakakitaan ng kaligayahan? Listen very carefully. Bakit tayo mga mananampalataya ay patuloy na nakakakitaan ng kaligayahan, bagamat tayo ay tuloy-tuloy, hindi nagsasawa, kahit hindi napapansin, kahit hindi nakikita na naglilingkod sa Panginoon. Why we have that joy? Bakit maligaya ka sa paglilingkod ng tuloy-tuloy, kahit sikreto, sa Panginoon? Okay, yung una nating tinalakay is, anong pinaghuhugutan ng kaligayahan na yun? Because the genuine Christian's joy in serving comes from his or her humility or selflessness. Okay? Humuhugot yun or nanggagaling yun sa humility o kababaang loob mo at kawalan selflessness. Yung kawalan mo ng ang hirap ng Tagalog, selflessness. Ng pagtingin ng malabis sa sarili. Selflessness. Doon hinuhugot yung joy na yon. Ang naging example natin doon last week ay sino? Ang ating Panginoong Hesukristo na nabasa natin, mga kapatid, doon sa mga naunang verses. Ang sabi ng verse 5 to 11, sabi doon, sino ang ating example doon sa paglilingkod, sa kaligayahan ng paglilingkod, dahil sa kababaang loob ay ating Panginoong Hesukristo. Verse 5 says, your attitude, verse 5 ng ating verses,
verse 5 to 11. Verse 5 to 11, it says, your attitude, Philippians chapter 1, mali yata. Philippians chapter 2, verse 5 to 11. Chapter 2, verse 5 to 11. Okay, ibang translation. Okay, ito yung tama. In your relationships with one another, have the same mindset as Jesus Christ, as Christ Jesus. Have the same mindset. Sabi doon, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped. Ayun na example natin mga kapatid. Okay? Doon sa una, may kaligayahan ka sa paglilingkod sapagkat nandun yung iyong selflessness, humility, humbleness, kababaang loob. Kahit na may karapatan ka, kahit na mataas na tao ka, kahit na may ipagyayabang ka, kahit na pinagpipitagan ka, maging example natin ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na although He is God, He did not consider Himself. Okay? Hinubad niya yon sapagkat kung hindi niya yun huhubarin, paano siya masasampal? Paano siya maduduraan? Paano siya malalagyan ng koronang tinik? Paano siya tatadyakan? Paano siya hahagupitin? Hindi mo kayang hagupitin ang Diyos kung hindi niya huhubarin ang kanyang pagka-Diyos. Okay? Malabo mong masaktan ang Diyos. Sa isipan, sa salita, sa gawa, hindi mo siya masasaktan kung siya ay Diyos. Maliban na hubarin niya ang kanyang pagka-Diyos. Ginawa yun ng ating Panginoon at yun yung ating unang example. Huhugutin natin ang ating kaligayahan sa paglilingkod, mga kapatid, dahil nakita natin ang kababaang loob na ginawa ng ating Panginoon. His selflessness. That is the first example. Then point number two. Why can we as Christians still manifest joy or rejoicing even in the midst of hidden sacrificial service for Christ and the ministry? Point number two. Because the genuine Christian's joy in serving comes from his or her genuine concern for the brethren and the ministry. Okay. The key word here is genuine concern. Okay? Listen very carefully. Huwag yung tawag dito, papatakbuhin ang isip nyo sa iba, saka nang una yung ibang kaisipan. Kayo mag-alala sa ibang problema because our God is waymaker. Isang tabi niyo iba yung problema, iwanan niyo yan, maniwala kayo na ang Diyos ay nag-i-exist at meron siyang pakialam sa problema na yan, but in the meantime, mga kapatid, God wants us to focus on Him because His words and His message will give us wisdom how to deal with those problems. Because He is a faithful God and He is a way maker. He can do the impossible thing if only you will believe. You have faith. You will listen attentively. Okay? Isang tabi natin yung iba nating problema. Ang sabi diyan, ang kaligayahan natin sa paglilingkod ay hinuhugot
mga kapatid, sa ating genuine concern. Meron ka ba nito? Okay? Kasi kung wala kang genuine concern, mga kapatid, mangangawit ka sa paglilingkod sa Diyos. Ano yung genuine sa Tagalog? Tunay, dalisay, puro. Kung ang iyong concern, ay yung concern, ano sa Tagalog? Concern, pagpapahalaga? Dalisay na pagpapahalaga. Kung hindi yun present sa'yo, yung genuine concern, kapatid, yung isang minutong pagpapagan, yung isang oras na pagpapagan, nakakangawit. Bakit? Masukal kasi ang kalooban mo. Pero kung gusto mo ang ginagawa mo, kung talagang sa puso mo ay meron kang genuine concern, kapatid, kahit hirap na hirap ka, pag gusto mo yung ginagawa mo, masaya kang ginagawa yung example. Pag inutusan kang, anak, magugas ka naman ng pinggan. Eto mag-aminan tayo. Mahirap bang magugas ng pinggan? Yung totoo, mahirap ba? Nakatayo ka doon, tubig ka naman, nakaganon ka. Mahirap? Hindi naman, di ba? At gagawin mo lang yan ng ilang minuto. Hindi naman siya mahirap. Pero bakit ang hirap-hirap? Masukal ang walang genuine na concern. Para makita natin. Okay, ngayon, yung people, nag-ayaan sila. Mag-attire tayo ng attire tayo ng sports. Jogging tayo, anong muna tayo? Badminton and table tennis and badminton. Tapos doon, pagkatapos doon, walking tayo, mula doon hanggang dito. Gugugol tayo ng maraming oras. Papawisan tayo. Sasakit ang mga kalamnan natin. Ang tanong, sa totoo lang, mahirap yan o madali? Mahirap yan, di ba? Bakit ang dali-dali? Gusto mo kasi yun. Meron kang genuine na pagkagusto sa ginagawa mo. Kaya kahit pawis ka na, sumasakit na yung kalamnan mo, manhin na yung paa mo sa kalalakad, masaya ka. Bakit? Genuine ang pagkagusto mo doon sa ginagawa mo. Your joy in the ministry, mga kapatid, kung bakit ka may kaligayahan, ay humuhugot dahil gusto mo ang ginagawa mo. You have a genuine concern for the brethren and for the ministry. Kasi kung hindi genuine yung concern na yon, kapatid, kahit minuto lang yun, kahit oras lang yon, talagang nakakangawit siya. Okay, let us take the example of the disciple of Apostle Paul. Sino siya? Timothy. Binasa natin kanina. Let us read verses 12 to 24. Okay? Si Timothy. Pang young people kasi itong na to. Isang point na to. Okay? Young people, listen very carefully. Tingnan niyo yung example ni Timothy. Okay, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. So bago tayo pumalaot,
merong need na maipaliwanag natin muna saglit yan, yung verses na yan. Okay? Sabi dyan sa 12, continue to work out your salvation with fear and trembling. Now, merely reading the words, the praise, kapag binasa mo yon at hindi mo naintindihan yung buong counsel ng Diyos, yung theology mo patungkol sa grasya ng Diyos, pag nabas, continue to work out your salvation with fear and trembling. Aba, ako palang nagtatrabaho ng aking salvation. Kailangan nanginginig pa ako sa pagtatrabaho ng aking salvation. Okay? Kasi mababasa niyo dito, work out your salvation with fear and trembling, which parang nagbibigay siya ng kaisipan na you must intentionally you must intentionally live in accordance with the statutes, the requirements, the commands of God, which is holiness and righteousness. Okay? Intentional. Ibig sabihin, parang ikaw ang gagawa mo. Yung salvation na yun. Kapag binasa mo siya na nag-iisang verse. Pero tayo, mga kapatid, pag in-exegete natin at pinaliwanag natin at inalam natin yung kahulugan ng Biblia, ng mga salita ng Diyos, inaalam natin yung konteksto ng ating pinag-uusapan. Kaya naman, sisilipin natin yung naunang verse, yung susunod na verse, yung lahat ng nangyayari doon bago tayo magkakaroon ng pagpapaliwanag. Ang sabi doon, continue to work out your salvation with fear and trembling. And then verse 13, for it is God who works in you. Okay? Maliwanag? Sabi doon, continue to work out. Sinabi ba doon na continue to work in? Hindi. Ang sinabi, continue to work out. Ibig sabihin, meron na sa loob. Pagpapatuloy mong trabahuin para mag-manifest, para makita sa labas. Okay? Because meron nang nagtrabaho papasok sa'yo. Saan makikita? Sa verse 13. For it is God who works in. Because God works in, you must continue to manifest it, to work it out. Okay? Parang ang paliwanag isa, mga kapatid, ganito. Sino dito nag-gym? Walang nag-gym sa atin. Ako na minsan na nagbuhat-buhat din ako nung ako yung bata-bata pa ng mga weights. Okay. Parang ganito, mga kapatid. Work out your muscle. Ang tanong, kapag hindi mo ba work out yung muscle mo, may muscle ka na? Meron na. Meron ka ng muscle. Pero parang i-manifest mo yan, panakiin mo, work it out. Okay? Pero may muscle ka na. Okay? Meron ka ng muscle dati pa. Parang yun ang sinasabi. God, by His grace, already saved you. God knows that you are saved. But God wants examples. Okay? Examples of people that are saved. Sapagkat ang tao hindi nakikita
ang nasa loob. Ang tao nagde-decide based sa nakikita niya sa labas. Okay? Kaya naman, ang Diyos gusto niyang i-manifest natin. Ilabas natin yung ibig sabihin ng mga taong iniligtas niya. Okay? But then again, mga kapatid, hindi pa rin tayo ang nagbibigay ng kakayanan at mismong trabaho bakit nangyayari ang mga bagay na yon. Sapagkat sinabi sa verse 13, for it is God who works in you, ang nagtatrabaho sa iyo, both to will, yung isipin mo, i-desire mo, and i-manifest mo yung desire na yun. Both to will and to act according to His good plans and purposes. Nagkakaintindihan? Dahil may encounter kayo mga kapatid na hindi, tayong nagtatrabaho ng ating kaligtasan at gagamitin sa inyo yung verse na ito. Sabi ng Philippians chapter 2, verse 12, sabi doon, continue to work out your salvation with fear and trembling. O di tayong nagawa kapag hindi nyo alam yung konteksto. Yung sinasagot na yon noong verse 13. Okay, so do everything without complaining and arguing. Verse 14, do everything without complaining and arguing. Okay, sana makaka-attend sa atin yung mga consistent sa ating pong attendance. Pagka prayer meeting natin, nasa lang tayo, ang bilang natin is nasa 30. Hindi tayo lumalagpas ng 35. 30. And I'm seeing the same faces. Pare-parehong muka sa prayer meeting. Ang kalungkutan ko kasi, every Sunday, lumalagpas tayo ng more than 70 or minsan 80. Minsan pag maraming worshiper, umaabot tayo ng 100. But my dear brethren, I'm telling you the truth. Ito masakit to. Pero okay lang, mabasag ang ating kaisipan. Kailang madurog. Ang kapatid, alam nyo, ang prayer meeting, doon mo makikita. I'm sorry. Yung genuine concern sa Panginoong Jesucristo. I'm not saying that hindi makikita yun sa worship, but then, sa prayer meeting kasi nandun yung, ano bang pagpe-pray ko sa mga kapatid? Ano bang problema nila? Sa prayer meeting kasi nilalabas yung, Pastor, o kapatid, pag-pray niyo ako, meron akong ganito. Doon lumalabas yung concern sa prayer meeting. Amen? Hindi lumalabas yun sa Sunday. Lumalabas yun sa prayer meeting. At kung gusto mong malaman ang istorya ng bawat isa, may concern ka sa problema ng bawat isa, meron kang desire o burden na dumalo sa prayer meeting para maipag-pray mo ang mga kapatid mo na may problema o nangangailangan. Amen? Meron bang ibang motibo sa prayer meeting? Kundi ipag-pray mo at magpalakasan kayo sa isa't isa. I'm telling you the truth. Gumising tayo mga kapatid. Huwag nating babasta-bastahin yung sinabi ng Panginoon na huwag mong kalilimutan ang pagdalo sa bawat pagtitipon. Hindi niya in-specify. Huwag mong kalilimutan dumalo sa worship. Hindi lang ganon. Sinabi ng Lord, huwag mong kalilimutan ang pagdalo sa mga pagtitipon. Okay? So yun kasi ang nangyayari kapag prayer meeting. At sa prayer meeting natin, dinidiscuss natin ngayon, mga kapatid, first of all, ano yung mga hadlang, bakit hindi nagaganap sa atin yung pinangako ng Panginoon
na buhay na ganap at kasiyasiyan. Ano yung mga hadlang na yan? Because unknowingly, hindi natin namamalayan, there are still bad habits in our lives na nagiging hadlang bakit hindi makatagos sa atin yung favor ng Panginoon. At ito yung number 1, yung sinabi dito sa 14. Do everything without complaining or arguing. Huwag maangal. Pag nabinasa niya yung sa Deuteronomy, anong ginawa ng Lord sa mga maangal? Maangal kayo binuksan yung lupa, sinara. Wala na yung mga maangal. I'm telling you the truth. Pag naglilingkod tayo sa Diyos, mga kapatid, nagsaserve tayo sa Diyos, kailangan nakikita ng Diyos yung joy. Kaligayahan na ginagawa natin to para sa Kanya. Hindi pwedeng nakikita ng Diyos ang murmuring and complaining. Hindi pwedeng makita na nagmamahal sa'yo na naaasar siya kapag pinaglilingkuran ka niya. And yun lagi yung paborito nating mga example. Kung mag-asawa kayo, at nakita mo yung asawa mo, pinagsisilbihan ka nga, pero napakasukal ng kanyang kalooban. Honey, babes, ano ba yung mga tawag? Honey, pagtimpla mo naman ako ng kape. Sige na! Yung kape. Kalahati na lang nakarating sa'yo. Dahil natapon na yung kape. Yan! Hindi pwedeng makita sa atin, nang nagmamahal sa atin. Mga kapatid, tayo ay labis na minamahal ng Diyos. Amen? He already proven that love for us. Pinatunayan na niya. Hindi na natin tatanungin pa, pinatunayan na ng Diyos. Maliban sa kamatayan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon ang nakakaraan. Maraming beses na rin sa ating mga experiences na pinatunayan ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin. Amen ba kayo doon? Kasi kung hindi niyo napapatunayan ang pagmamahal sa inyo ng Diyos, nakatakot yun. Kapag hindi niyo napapatunayan. Pinatunayan na ng Diyos ang pagmamahal niya. Masakit sa isang nagmamahal, ang makita tayo na hindi natin nare-reciprocate kahit sa maliit na bagay lang ang ating pagmamahal sa Kanya. Kung hindi niya nakikita yon sa atin. So, binabawal ng banal na kasulatan, mga kapatid, na makakakitaan tayo sa ating paglilingkod sa Diyos at sa ating pagsiserve sa ministry ng para bagang umaangal tayo at masukal ang ating kalooban. Huwag na huwag makikita sa atin. Kaya sinabi ng Apostol Pablo, do everything, gawin niyo ang lahat ng bagay na walang pag-angal, na walang masukal na kalooban, na hindi kayo nag-aaway. Gawin niyo yun na may kaligayahan sa puso. So that you may become blameless and pure, children of God without fault, in a crooked and depraved generation, in which you shine like stars in the universe. As you hold out the word of life, in order that I may boast on the day of Christ, that I did not run or labor for nothing. Because Apostle Paul is not God. Apostle Paul cannot see what is happening in our mind, in our soul, in our heart. Ang kay Apostol Pablo, ang gusto niya, makita niya, mag-manifest physically sa kanyang mga tinuturuan, kung ano yung mga tinuturo niya. Bakit? Kasi hindi siya manghuhula. Hindi niya kayang hulaan ano bang nangyayari. Kaya lang niya napapatunayan, somehow,
na natututo yung mga tao ay dahil dun sa mga makikita niya paggawa ng mga taong tinuturuan niya. Kasi kung hindi niya makikita, mga kapatid, magkakaroon siya ng kalungkutan. Parang walang natututo doon sa kanyang mga sinasabi. But even if I am being poured out like a drink offering on the sacrifice and service coming from your faith, I am glad and rejoice with all of you. So you too should be glad and rejoice with me. I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon. Ito, young people. Who is Timothy? Timothy is a very young co-worker of Apostle Paul. Disciple ni Apostle Paul, si Timothy. Kaya young people, basahin nyo ng basahin ang istorya ni Timothy sapagkat dito nyo makikita, posible palang magkaroon ng genuine concern sa ministry even though you are still very young. Young people, ang edad ni Timoteo, nung magsimula siyang idisipulo ni Apostol Pablo, ay 15 or 16 years old. Okay? Kaya huwag niyo sabihin, bata pa ako. Saka na. Marami pa akong gustong gawin. Establish ko muna ang sarili ko. Saka na ako maglilingkod. Huwag mo sabihin yun. Huwag mo sabihin yun. Remember your Creator in the days of your youth. Alalahanin mo ang naglalang sa'yo habang ikaw ay nasa freshness. Kapag fresh ka pa, huwag mong hintayin, nakulubot ka na, tsaka ka maglilingkod sa Panginoon. No. No. Gayahin natin, o gayahin nyo kung anong nangyari kay Timothy. Sabi dito, sa 19, I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon, that I also may be cheered when I receive news about you. Verse 20. Tingnan niyo verse 20. I have no one else like him. Wow! Kapag tumingin ang pastor nyo sa church at nagkaroon ng, dahil nakikita kayo, yung genuine concern, nakita yung kayo bilang young people at extraordinary yung concern sa ministry, napakalaking compliment kapag yung pastor nyo masasabi, alam mo yung young people kung I have no one else like him or her. Alam mo, nag-iisa siya sa church. I have no one else like him or her. Walang kagaya niya. Napakalaking compliment nun. Okay? Pero yun ang sinabi ni Apostol Pablo kay Timothy. Kaya mamanahin nyo kung sino si Timothy, young people. I have no one else like him. Bakit? Nasabi ni Apostol Pablo, because he has genuine concern for your welfare. At the age of 15 to 20, imagine that. At the age of 15 to 20, sinabi ni Apostol Pablo, sa bata na yon, isasend ko si Timothy sa inyo. Wala akong maisasend na iba na kagaya niya, who showed a genuine concern for you. Pinapakita ng buhay niya na meron siya talagang makatotohanang pagpapahalaga sa nangyayari sa inyo. For everyone looks out for his own interests, which is true. Young people, kanya-kanya kayo. Gagawin niyo kung anong gusto niyong gawin. Ihuhulin niyo na lang ang ministry. Ihuhulin niyo na lang ang Panginoong Jesucristo. Basta ang target niyo, basta ako, muna ako ayusin ko muna to Pag maayos na ako, tsaka ako poporma sa church. Para may dating na ako sa church. Hindi na nila ako mababasta-basta.
Medyo ganun ang takbuhan ng isipan natin. But this Timothy, mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, lahat, everyone, looks out for his own interest. Lahat inuuna nila ang kanilang mga sarili. Not those of Jesus Christ, but you know, in verse 22, but you know that Timothy has proved himself. Pinatunayan niya ng buhay niya ang kanyang genuine concern sa ministry. He has proved himself because as a son with his father, he has served with me in the work of the gospel. Okay? Yun yung example ni Timothy, mga kapatid. Genuine concern for the brethren and the ministry. Naiintindihan ko, sapagkat dumaan din ako sa pagiging young people, that ministry, pag hindi mo naiintindihan, lalo na young people, kung tamad kayo sa theology, ibig sabihin hindi nyo lubusang naiintindihan ng ministry, hindi nyo lubusang kilala ang Diyos, hindi nyo lubusang kilala ang Panginoong Jesucristo, naiintindihan ko yun, nagdaan ako doon. Ang nangyayari, ministry seems to be, parang ministry can be boring. Listen, young people, ministry can be boring. Kasi ang tuon ng pansin nyo, nasa mundo. Ang focus nyo, nasa mundo. Eh ano bang meron sa ministry? Kung walang laman ng isipan nyo, ng mga bagay, lalo na ng salita ng Diyos, ano mangyayari sa inyo? Lalamunin kayo ng sanlibutan. Ibig sabihin, ang mga naisin nyo, ang mga desires nyo, ang mga gusto nyo mangyari, ay kamukha lang ng nangyayari sa mga nasa sanlibutan. Okay? Dahil walang laman ang inyong buhay ng salita ng Diyos. So ministry can be boring. At napipilitan ka kapag, oy, attend ka naman, tumugtog ka naman, mag-back up ka naman, mag-ayos-ayos ka naman ng mga kung ano man yun nandito. Ministry can be tiring. Parang hindi mo gusto ang ginagawa mo. Listen. Heart to heart, mga young people, hindi kayo i-absuelto ng Panginoon dahil ayaw niyong makinig. I'm sorry. Baka isip, hindi, siguro bibigyan din ako ng next time, baka bibigyan ako ng desire ng Lord para makinig. No. I'm sorry. I'm telling you the truth. Hindi kayo i-absuelto ng Panginoon dahil tinatamad kayo ngayon, ayaw nyo umaten, ayaw nyo makinig, saan na lang. Hindi papayag ang Lord ng gano'n. I'm telling you the truth. He is a just God. Kaya sinabi niya sa Hebrew, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Like your forefathers in the desert. Pino-point out ng New Testament, mga kapatid, na listen very carefully. Huwag kayong banjing-banjing. Alalahanin niyo ang nangyari. Paulit-ulit yung sinasabi. Today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Like your forefathers in the wilderness. Na inignore nilang Panginoon, hindi sila nakinig, naging disobedient sila. Anong nangyari sa kanila? Nilamon sila ng lupa. Ano ibig sabihin nun? Pag pino-point out ng Lord, listen very carefully, I am still the God of the Old Testament, the New, and the eternal God. I am the same. Hindi ako nagbabago. So listen very carefully. Hindi kayo absuelto dito
kung ayaw niyong makinig, lalamunin kayo ng lupa. I'm telling you the truth, young people. Makakala natin ganun yun. No. Let us listen very carefully. Hindi nagbibiro ang Lord sa atin. Nibigyan niya tayo ng example. Kailangan maging ganun tayo. Kaya ang ministry, kapag wala kang naiintindihan, can be very boring, tiring, wearisome, if you do not possess a genuine concern coming from the Lord. Okay? Kung wala ka nun, kapatid, ganun ang mangyayari. But Apostle Paul had a very good impression on his disciple, Timothy. Okay? Pinabasa sa atin to para makita natin, ano ba dapat ako? Bilang young people, bilang young pro. Ano ba dapat ako? Pananaw ko sa ministry. Ano ba dapat ang burden ko? Ano ba dapat ang nararamdaman ko? Ano ba dapat ang mga ginagawa ko? Apostle Paul had a very good impression on his disciple Timothy when he said in verse 20 to 22, I have no one else like him, Timothy, who takes a genuine interest in your welfare. Everyone looks out for his own interests. But you know, this child, Timothy, he has proven himself. He has served me in the work of the gospel. My dear brethren, especially young people, this message is for you. It is for everyone. But specifically, ang target nito mga kapatid ay mga young people. Remember, young people, we must, kailangan find our joy in serving Christ and the ministry. Kaya lang hindi nagagawa-gawa yun eh. Yun ang isang problema. Hindi yun nagagawa-gawa. So pag narinig mo ang mensahe ngayon, at nakita mo ang sarili mo, na-assess mo na, sandali, hindi ako ganun ah. Wala ako doon. Now it is your opportunity. And you hear the message, it is your opportunity. Sapagkat pinaunawa sa iyo ng Lord. Alam mong hindi mo kaya, alam mong hindi mo magagawa, but you can repent. And confess to God, Lord, ang layo ko po kay Timothy. I do not possess the same genuine concern like what I learned from Timothy. Wala po ang ganoon. So Lord, kaawaan mo po ako. Ayoko pong mamuhay sa sanlibutan. Ayoko pong madaya ng kaaway na parang happy ako doon. Pero pag bumababad na ako doon, bigla akong iiwanan ng diablo at makakaramdam ako ng matinding depression, at wala akong makitang solusyon. Lord, huwag mo akong pasapitin sa ganung kalagayan. Tapos Lord, ibigay mo sa akin the same burden, the same genuine concern, like what you give to Timothy. Kahit na siya ay bata pa, sinimulan mo siya at napatunayan sa kanyang buhay na meron talaga siyang pagpipitagan at meron din siyang pagpapahalaga sa iyong ministry. We must find our joy in serving Christ and the ministry by asking God the burden of having a genuine concern for the brethren and for Christ's ministry. So young people, this is for you. Be like Timothy, who displayed such an outstanding, genuine service for God and the ministry. Maging panalangin niyo yun, young people. Maging laman ng inyong puso at isipan.
Huwag kayong papayag na magiging kulubot na kayo, pero hindi nyo pa nararanasan ang kaligayahan sa paglilingkod sa Panginoon. Sa susunod na yung iba, palakpakan natin. Salamatan natin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mama naming dakila, tunay nga na kapuri-puri ng inyong pong mga gawa, kapuri-puri ng inyong dakilang pangalan. Ama, salamat po. Nagpapatuloy ka sa inyong pong grasya. Nagpapatuloy ka sa pagpapakita sa amin ng inyong awa at pagmamahal. Ama, nandito po ang iyong iglesia, ang Truth and Life Christian Church, na pinaglagakan mo ng iyong mensahe. And most specifically, Lord God, sa puso't isipan ng aming pong mga kabataan. Ama, kaawaan mo po kami. Kaawaan mo po ang aming mga kabataan upang ma-realize nila sa pamamagitan ng iyong grasya ang kanilang kalagayan. At nang sa gayon, Ama, magkaroon sila ng bigatin upang makapaglingkod sa iyo ng makatotohanan, upang pahalagahan nila ang iyong gawain at ang iyong ministeryo. Make them like what you did in the life of Timothy, Apostle Paul's disciple, Lord God. Lord, make this young people, Lord God, be an honor, Lord God, a worship, a praise of your mighty name, Lord God. Tinataas po namin sila sa iyo. At ang kanilang mga future, na gamitin mo sila para sa mainam na progress ng inyong kaharian. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang kataasan, sa iyo po ang pagsamba, tinataas po namin sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Amen, amen, and amen.